Sa Santolan sa Pasig, pinagdiwang ng mga residente ang Pakalog Festival. Bidang-bidang iba't ibang recipe ng lechon. Pero may isang pamilyang piniling maging healthy kaya kakaibang lechon ang kanilang inihain. Alamin kung ano yan sa live report ni Isay Reyes. Isay? Happy New Year, youth! Happy New Year, Ruth. I'm sorry. Dito nga sa Barangay Santolan, sa Pasig City ay sabay-sabay nileletsyon ng mga residente ang 77 baboy at 2 baka para nga kanilang pagsalusaluhan mamayang medianoche. Pagpasok pa lang ng Barangay Santolan, makikita na ang mga nileletsong baboy para pagsaluhan ngayong medianoche. Noong isang taon, sa sabungan daw ito ginawa. Pero ngayong taon, pinili nila na ilabas sa mismong mga kalsada para mas madama raw ng mga tao ang pagdiriwang. Para mas dama ng mga tao, lalo na yung mga outsiders, yung mga dumadayo dito, na makita talaga may pagkakaisa buong Santolan, na instead na magpaputok, mag-ingay, magsunog ng gulong, pagkain na lang na pagsasaluhan. Kanya-kanya ng recipe ang mga tao. Patalbugan na lang daw kung kaninong timpla ang mas masarap. Nilagyan ko po ng tanlad sa loob yan, tanlad. Tapos pinaliguan po na ng RC. At nakalagyan namin ng asin sa loob. Request bawang. Kanya-kanya ring papel ang mga tao. May taga-ikot, taga-paypay, taga-tingin. Pero ang pinakapatok, ang mga taga-kain. Magkakain nandiyan sa kalsada. Pagsaluhan na po. Sasalu-saluhan ng pamilya. Niluluto ka mo, taga-kain ka. Taga-kain. Bakit tayo mas magluto? Mainit po. Si Tatay Tisyo, 15 taon na raw nakasali sa Pakalog Festival. Isa raw ito sa mga dahilan kung bakit masaya siya sa kanyang barangay. Tiwala siyang sa kanila ang pinakamasarap na lechon. Dito sa lugar nito, ang lechon naming ginagawa taonan. Yan ang maganda rito. Dinarayo po. Oo, dinadayo talaga. Natingin niyo ba yan ang best lechon na maluluto ngayong gabi? Oo. Bakit? Masaya. Saka nagluluto niyan, talaga naglilechon. Sa aming pag-ikot, kanya-kanya ng pakulo ang mga tao. Mayroong ilan na nagsimula ng mag-inuman, wala pa man ang pulutan. May ilan naman at tila ginawang disco ang harapan ng kanilang bahay. Bata man o matanda, sumasayaw. Pati tuloy ako ay napasama rin. Pero ang bahay na ito, piniling mas maging healthy ngayong bagong taon. Imbis na lechong baboy o baka ang ihain, aba, lechong tinapay ang inihanda. Kahit daw tinapay ang kanilang handa, kaisa pa rin sila sa gagawing salubong sa bagong taon. Kahit na wala kaming pang lechong, kahit tinapay na lechong, meron kami. Kung baga ko i-roll nyo ngayong gabi, taga-kain ng ibang lechon. Oo, mayroon na, baka high blood, gano'n. Ito, walang high blood, tinapay lang. Ruth, nakikita nga natin ngayon sa aking likuran itong isa sa mga baboy na nilelechon. Pagkatapos na nito maluto ay agad paghahati-hatian ng mga residente at pagsapit naman ng alas 12 ay sabay-sabay itong kakainin ng lahat ng mga taga rito. Sa mga oras na ito rin, Ruth, ay ginagawa ang gay pageant dito sa Barangay Santolan. Ruth? Isay, open ba yan sa kahit sino at libre ba yan? So pwede kaming humabol dyan ng alas 12 para makakain ng lechon. Yes, Ruth, open na open ito sa kahit sino na nais pumunta dito. Kanina umaga kasi nagkaroon na sila lang parada. So kanina raw umaga dumating na ang mga turista dito. Pero ngayong gabi wala na tayong masyadong namamataan na mga hindi taga dito o hindi mga residente dito sa Barangay Santolan. Pero marami ang kanilang inihain na lechon kaya kahit sino ay pwedeng makikain dito. Tapos sabi mo kanina, kanya-kanyang recipe, kanya-kanyang gastos rin ba sila dyan? Mga magkano inaabot yung mga ganyang isang lechon kada pamilya? Ruth, natanong natin kanina sa mga kawani ng barangay, pero ang sabi nila, karamihan daw ng mga lechon dito ay donated ng mga taga-barangay hauler ng ibang mga mas may kaya. Pero yung 2 baka na na-mention natin kanina ay sponsored ng mga taga dito sa Barangay Santolan. So ang isang lechon daw, hindi daw malaman ng mga residente kung magkano ang inaabot dahil nga donated lamang ito sa kanila. Pero yung 2 baka naman ay catered ng isang restaurant. Okay, maraming salamat, Isay Reyes.